mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Sabi, judicial overreach. Sa akin tingin, takot na takot sila sapagkat sasablay sila lahat dito. Nako. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, isa ka ring nagmamarunong. Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun Yun ang kanilang palagay na makabubuti sa kanilang pagre-resolba ng mga petisyon na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Diba? Okay. Kaya nga, iniisa-isa ng Korte Suprema kasi naaamoy niya na ang daming violation dito. Ang sagot dito ni Abante, huwag nyo na kaming pakialaman. Yan. Kasi nga hindi niya masagot yun. Yan ang sinasabi ko. Ang sagot niya dito, exclusive na internal deliberative function namin yan. Ayun. Hindi ba, bakit sasabihin mong exclusive deliberative function nakalagay nga sa rules of impeachment? Nakalagay. Sabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito Okay. Ang ginagawa nung sinasabi mo kaninang dakilang babae, Opo. na nakaupo sa maraming tubig. Sa Babylon. Si Nelson lang ang nakakialam nun Nakalihim po ay sa... upang salagin. Opo. Upang sa ganon ay kanyang depensahan ang isang bagay na kahit kailan ay hindi may susumite ng House of Representatives. Sapagkat dito matutukoy mo ano na ang Estado. Dito lang tapos na So A pa lang yan, Sen. Tapos A pa lang ito. Hanggang kayata yan. A pa lang. Pagkatapos nagkukomplain yung gumamit ng pirated. Yan, ituloy mo. Yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Ano sabi? Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po sa Kamara de Representante. Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po. Ang sabi ng Korte Suprema, sinabi niya to House of Representatives and the Senate, di ba? Dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanyang binigyan ng order requiring both of them to submit the following under oath. Paano pinoproteksyon na ng Senado? Para daw po, ituloy ko para daw kasi sinasabi ng Korte na hindi marunong magbasa mga halal na opisyal natin, para sinasabing para mga robot lang sila, walang isip Hindi, doon muna tayo sa dinidepensahan. Kasi bigla na lang silang magsasalita, marunong silang magsulat pero hindi nila iniintindi kung anong galing sinusulat. Yun na nga po. Paano dinepensa ng Senado? Sa tingin ko, dahil ang Senado wala nang kailangan gawin, dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo Sabi ng Senado, kagalang-galang na kataas-tasang hukuman, sorry po, kami po ay hindi na makakapagbigay ng inihingi ninyo sapagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga inihingi nyo sapagkat yan lahat ay galing po sa House of Representatives. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung articles of impeachment, yan din po ang inihingi namin sa kanila. Kaya kami po, wala pong kinalaman diyan sa mga, katulad po niyang inihingi, ano po yung estado ng unang impeachment. Hindi naman po sa amin ibinigay, yan ay sa kanila po Paano po namin may sasubmit yan? Kung yan po ay nabasa nila, ay hindi naman po kami ang magbabasa. Membro po na pumirma dyan, na 215 sila po magbabasa, hindi po kami. Sabi ng Senado. Yung pong inihingi po ninyo na kung lahat ng pumirma na yan ay binigyan ng ebidensya at nabasa nila, na-appreciate, hindi rin po kami yun Sila din po yun. Yun lang ibig sabihin ng Senado. Kaya akala mo kinakampihan, sabi niya, hindi po. Ang Senado ay walang kakayahang magbigay niyan sapagkat wala sila niyan. Lahat ng inihingi nandun sa House of Representatives. Puntahan natin yung sinabi niya uli. Ano sabi niya? Walang kakayahan. Para daw lumalabas na yung Kongreso ay walang kakayahang
hindi nakakaintindi nung kanilang binabasa at para daw robot at para daw po na-hypnotize na basta na lamang pumirma doon sa complaint. So ang ibig niya sabihin yun parang binibigyan ng parang pinatatapang lahat yan 215. Tama ito Bakit kinakailangan kaming ba't kailangan pa tayong kuhanan na kung ano-ano kung binasa natin o hindi? Bakit? Tayo ba just? Halimbawa, ganun di ba? We're just to. Hindi ba nila dapat sabihin naman na kaya naman nating basahin? Yung pa ba naman kailangan nilang usisain sa ating kung tayong isa-isa nating binasa ito? So parang inaapuyohan ngayon ng 215, di ba? Yun daw po yung judicial overreach. Ba't pinapakialaman nyo pa yung katalinuhan ng mga paano? Ito sasabihin ko sa inyo. Bakit hindi ganun ang gagawin ng Korte Suprema? Kapag ka binasa mo yung impeachment complaint na pinirmahan noong 215, pangkaraniwan kasi sa last na pahina doon, kailangan sabihin mo, kami pong nagsipirma ng lahat ng ito. Kami po'y 215 lahat. Bago po namin pinirmahan ito, binasa po namin. Pangkaraniwan kasi sinasabi mo yun tingnan mo yung kanilang impeachment complaint kung merong sinasabi na isa man sa kanila ay binasa. Ang nakalagay doon, pinirmahan po namin. Yun lang. Pero hindi nila sinabing binasa po namin. Mahalaga yun Totoo. Ngayon, ang Korte Suprema, nakita niya, teka muna, nakalagay nga rito, pinirmahan nila. Pero wala man lang isang nagsabi na binasa nila. Naintindihan. Kaya nila tinatanong ngayon. Kasi kung nakalagay doon, binasa po namin at pinirmahan namin. Hindi na sila tatanungin ng Korte Suprema. Kasi nakasulat Bakit sa mga gumagawa ka ng affidavit, di ba? Hindi ba? Nabasa ko po ito. At naintindihan ko po. Tingnan mo. Hindi nila sinabing nabasa nila. Pagkatapos sasabihin niya, judicial overreach. Sila mismo hindi nila tinignan na sarili ng complaint 215. Magagaling lahat yan siguro dyan. 215. Members of the House of Representatives. Meron silang labing isang prosecutors. Puro abogado yan. Magagaling lahat yan dyan. Talagang mga mga anong tawag doon? Di Campanilla ang abogado. Hindi lang Campanilla, kampana yan. Talagang magagaling yan. Meron pa silang legal department na napakaraming mga abogado niyan. Palagay ko hindi lamang siguro sa kabuuan ng House of Representatives siguro nakakalat sa maraming departamento ng opisina. Baka hindi lang 50 ang abogado riyan. Totoo po. Ibig sabihin, wala man lang nakakita na dapat sinabi po ninyo na nabasa po namin. Nakita sigurado niya ng Korte Suprema. Ngayon sinasabi, ipaano po namin kung nabasa po ninyong isa-isa. Kasi palagay ko nakita na ngayon sasabihin mo, judicial overreach. Nabasa yan nung nung sinasabi mo kaninang dakilang babae. Tsak po yun. Na nakaupo sa maraming tubig. Pero ang sagot dyan ni Princess, ang sagot? Gayang nakalagay dyan. Bakit? Parang ganito ano ko lang, i-record ko lang. Parang, bakit nyo pa kami pakikialaman dyan? Hindi naman yan sinasabi sa konstitusyon kung paano dapat na permahan yan, kailangan bang basahin yan, kailangan bang maintindihan. Wala naman daw sa konstitusyon yun, Sen. Yan ang sagot niya. Kinakampihan mo ba yan? Hindi. Di-traumatize ko lang. Yun daw ang sagot. Bakit kinakailangan mong hanapin sa konstitusyon? Yung Constitution ba, lahat ng gagawin nyo, kinakailangan i-detalye niya? Yun ang babalikan mo sila Bakit? Kayo ba walang sariling isip, kailangan hanapan nyo lahat? Ang Constitution ba, halimbawa, magluto kayo ng sinigang. Sasabihin ba dyan pati lahat ng anong rekado, lahat ang sahog na ilalagay mo, kinakailangan ba sabihin pa ng saligang batas? Hindi ka ba marunong magluto ng sinigang? Pag sinabi niya magluto ka ng sinigang, alam mo na ang gagawin mo. Anong gagamitin mo? Kawali? Hindi. Kaldero? May inherent ka dapat. Di ba? Anong klaseng pangangatwiran yan? Itinatago kasi nila Kaya nila sinasabing judicial overreach.
May makikita ka na dyan eh. Ang dami ng mali dyan. Bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo? O, nabasa po namin. Okay. Under oath ito ha. Opo. O, pinirmahan po namin, nabasa po namin, binigyan po kami lahat ng kopya at lahat po ng kopya ng mga ebidensya, binasa po namin lahat. O, pirma. Pagkatapos lilitaw, hindi totoo lahat yan. Contempt kayo lahat. Perjury lahat yan. Pumirma na hindi naintindihan. Kaya nga. Kasi hindi nila binasa. Walang nakalagay doon sa kanilang complaint na binasa nila. Ang punto daw, sabi naman ni Associate Justice Carpio, bakit ba kinu-question pa ng Korte Suprema yan? Hindi pa ba sapat yung pagkakapirma nila? Pinatotohanan nila, totoo yung paratang batay sa kanilang kaalaman at dokumento. Nasaan yun? Nasaan yung pinatotohanan base sa kanilang personal na kaalaman? Nasaan? Yun ang itanong mo. Yun ang itanong mo dyan sa retiradong maestrado ng Korte Suprema. Saan bahagi ng impeachment complaint nakasulat na bago nilang pinirmahan, ina-attest nila na meron silang personal na kaalaman? Nakalagay ba dyan? Wala. Meron na akong kopya, kaya wag na tayong magbulahan. Meron po akong kopya. Kaya kahit ano pong gawin ninyo, yung kopyang ibinigay na po sa akin ng Senado, nasa akin po. Original po yun ang pinagkunan lahat. Kaya ako po, alam ko ang sinasabi ko. Ang isa pang part dito ng judicial overreach ay yung sinasabi na bakit ipinipilit ng Supreme Court na ipaliwanag kung nabigyan si BP Sara ng sapat na panahon para mabasa at mabigyan yung kanyang panig, due process, samantalang hindi naman ito nakalatag sa mga dapat na gawin sa proseso ng impeachment, kundi ang due process ay sa Senado na, doon na niya ipapaliwanag ang sarili niya. Yun ang alam mo. Ayun ang alam mo. Pero ang katotohanan, tingnan mo, balikan mo yung rules of impeachment. Lahat ng impeachment complaint na inihain sa House of Representatives, kinakailangan i-refer mo sa Committee on Justice. Lahat. Ibig sabihin yan, kasi pagka nasa Committee on Justice, haharap kasi doon yung Vice President. Doon mo bibigyan ng katwiran. Doon mo bibigyan ng panahon na masagot niya yung ilang bagay na gusto niyang sagutin. Ibig sabihin, kahit na hindi siya humarap, nakapagbigay man lamang siya ng sarili niyang impresyon doon sa mga articles of impeachment, pero lahat ng ito hindi nangyari. Lumabas na yung na-impeach na siya at saka lang siya sinamons ng House of, ng Senado, saka lang siya nakapag-reply. Pero doon sa initial na paraan sana na nabigyan mo siya ng due process, na meron siya nang nasabi doon sa articles of impeachment, wala siyang pagkakataon na sabihin yun sapagkat hindi siya umarap sa isang komite. Humarap siya sa isang komiteng iba. Yung binabanggit natin. Pero yung talagang nasa tuntunin, Committee on Justice. O kailangan palitawin nila na lahat ng impeachment na na-file ay ni-refer sa Committee on Justice. Hindi kasi mangyayari yun sapagkat napahangga lang sila doon sa 10-day session period na order of business, kailanman ay hindi sila umabot sa secretary, sa department, sa Committee on Justice. So lahat ng ito ay hindi nabigyan ng pagkakataon na makarating sa Committee on Justice. So nasaan ngayon yung pagkakataon maharap niya yung accusers? Kasi doon niya maharap yung tatlo at saka yung pang-apat. Kung sakasakali. Lalong-lalo na yung unang tatlo. Kailanman ay hindi ni-refer sa Committee on Justice. Pagkaraniwan, doon mo bibigyan ng pagkakataon, makasagot man lang siya. Makasagot man lang. Yun na nga. Yun ang sinasabi dyan. Kasi naamoy na ng Korte Suprema na hindi nga na-refer. Hindi dumaan nga talaga. Ngayon gusto lamang i-confirma ngayon ng Korte Suprema. Kaya hinihingi isa-isa. Confirmatory ito Ayaw namang gumawa ng hakbang, ayaw namang gumawa ng desisyon ng Korte Suprema nang wala siyang hawak na papeles. Ganyan ang gagawin niya ngayon sinasabi, judicial overreach. Sa akin tingin, takot na takot sila sapagkat sasablay sila lahat dito.
Kaya pala yun din ang yung binasa mo, Nelson, yun din pala pinupunto nitong itong kolumnista na ito, na sinasabi, wala daw sa saligang batas sa requirement na yan. Invento lang daw yan. Yung yun yung pinupunto ni Nelson Cayinas. Inimbento ng Korte Suprema yung ginawa niya na pagkuha ng impormasyon. Aba, mabigat na paratang yan. Korte Suprema na yung pinag-uusapan natin dito. Inimbento lang nila, inisip lang nila, na hindi pala kailangan yung 10 impormasyon na kanyang inihingi. Ba teka muna, kinakailangan mag-isip silang mabuti dyan kung kinakailangan nila. Mananagot sila dyan. Ang pinupunto niya, doon daw sa bahagi na kautusan ng korte, na tila sinasabi daw po na may karapatan si BP Sara sa isang hearing bago pa man nalikom ang isang ikatlong pirma para po doon sa reklamo. Yun daw pong punto niya na wala sa saligang batas. Yung ano? Yun daw pong punto niya na wala sa saligang batas. Yung ano nga yun? Yun daw hong karapatan ni BP Sara sa isang hearing bago pa man nalikom ang isang ikatlong pirma. Yung 2/3 votes, ay ba itong tukoy niya, no? Anong wala nga? Kinakailangan i-repair mo nga sa office ng speaker. Speaker, lalagay niya sa order of business. Sa order of business, ilalagak mo sa Committee on Justice. Doon magkakaroon ng karapatan ng Vice President. Magtatalo muna doon sa magitan ng substance o form kung kinakailangan gawin yon, pero kailangan nga harap siya doon. Ayun. Yun ang hindi naibigay sa kanya. Ngayon, sasabihin nila sa akin, sabi nila sa atin, mali kayong lahat dyan sinasabi nyo. Kasi kapag ka nakakuha ng 1/3 o higit pa, tuloy-tuloy na yun at hindi na pupunta sa Committee on Justice. Patunayan mo. O yun ang sasabihin ko, patunayan mo. Kapag hindi mo na patunayan, makukulong ka uli. Hindi, kasi palagi yun na sinasabi nila. Hindi po. Yung first, second, and third, yun lamang po ang pupwede. Bagamat nagkamali kayo, sapat hindi nyo rin ni-repair. Yes. Ngayon, pinapanagutan nila ngayon, kaya ginawa na namin walang saysay, walang kwenta, walang kabuluhan. Kasi po, ang aming pinili ay yung port. Yung pang-apat, sapagkat pagka 1/3 na o higit pa, diretso na doon. Yes. At hindi na kinakailangan dalhin. Hindi na dahil sa speaker. Committee. Tingnan natin ang rules. Ganyan ba sinasabi? Binibigyan ko na kayo ng idea para hindi na tayo binibigyan ko na kayo ng partida. Pero di ba may mga naunang president na po sa impeachment na hindi naman talaga dumaan sa Committee on Justice? Kaya nga, anong hindi dumaan sa Committee on Justice? Anong hindi? Ano ba yung... Kaya nga dito ang pinag-uusapan kung nag-violate ka ng 1-year ban rule. Dito... Di ba yung era po, yung panahon ni Speaker Manny Villar, hindi na dumaan sa Committee on Justice yun, Sen? Problema na nila yun. Ayun nga. Kung ba nangyari yun, ibig sabihin, ganun din? Hindi ako naniniwala doon. Baka ang rule nun, ganun. Pero yung rule ngayon, pinag-uusapan natin, 19 Congress. Ayun. Wala pa naman ako nun Hindi ko alam anong regulasyon nun. Baka noon, hindi kailangang dalhin sa Committee on Justice. Basta diretso mo doon. Okay lang yun, sapagkat yun ang rule noon. Kasi paminsan-minsan napapalitan ng rule. So ulitin ko, sinasabi ba sa rules ng impeachment, kapag 1/3 or more ang pumirma, pwede mo nang idiretso yon nang hindi ka pumupunta sa Committee on Justice. Yun ang okay. Kaya nga, iniisa-isa ng Korte Suprema kasi naaamoy niya na ang daming violation dito. So yun lamang sagot doon sa anong nangyari sa unang tatlo, pinatay po namin. Ibig sabihin, violation ng 1-year ban rule. Kasi kung hindi mo kung tinuloy mo yan, walang fourth impeachment complaint. Yun na nga po. Kasi kung yung unang tatlo, dinara na kagad. Yung naunang dalawa, may mali na dun pang-apat pa to, di lalong mali. Yun. Yun naman tinatanong na, may discretion ba ang House Secretary General? Kung kailan niya ipapasa sa Speaker of the House? Wala. Ang sagot dito ni Abante, huwag nyo na kaming pakialaman. Yan. Kasi nga hindi niya masagot yun. Yan ang sinasabi ko. Ang sagot niya dito, exclusive na internal deliberative function namin yan. Ayun. Hindi ba, bakit sasabihin mong exclusive deliberative function nakalagay nga sa rules of impeachment? Nakalagay. Ba't kapag gumawa ng rule? Sabi nga ng Constitution natin, binibigyan namin ng layakan niya ang dalawang kapulungan, House of Representatives and the Senate, to make their own rules. Pinayagan na kayong gumawa ng rules, hindi nyo pa susundin. Ano ba klaseng?
Ang ibig ba sabihin ganito, anggol pala? So pwede nyo palang ibinbin, pwede nyo palang i-hold, ganun ba? Selective. Kung ayaw nyo, hindi nyo itutuloy. Pag gusto nyo, itutuloy nyo, ganun ba? Walang kwentang rules yan. Yan ang nakikita ngayon ng Korte Suprema. Kaya iniisa-isa niya. So wag nyo kaming pakialaman. Aba, mabigat na paratang yan. Korte Suprema ito. Palang yung pinag-uusapan natin, ano? Kasi hanggang kayong hinihingi na Korte Suprema, di ba? Hindi, yung iba naman na natin pa isa-isa. Pero doon pa lamang sa una, magkabugbugan na dyan. Magkakaproblema na. Yan, sabi ko nga sa inyo, nung una pa, 2 bagay lang ang pinag-uusapan. Opo. Kung nakalabag kayo sa 1-year bar rule, o kaya yung punto ng verification, doon tayo magkakatalo. Doon tayo magkakatalo. Alalahanin ninyo, kaya pinipilit ng Korte Suprema kung nabasa nila sapagkat walang nakasulat doon sa kanilang complaint na nagbasa sila. Opo. Wala. At wala ring nakasulat na nakalagay na kanilang pinirmanto sa pamamagitan ng kanilang kaalaman personal. At base sa mga ebidensyang kanilang na-appreciate na totoo lahat ito, walang nakasulat na ganun. Doon sa may pirma. So, sinasabi ko na ngayon.